Kapag pakiramdam ni mama na mabigat na yung katawan niya dahil sa manas, ay nagpapahiga na siya. Pero madalas ay wala pang isang oras mula sa pagkakahiga niya ay tatawagin niya na agad ako para iupo siya doon sa wheelchair niya. Kung minsan ay mula sa wheelchair papunta naman doon sa may upuan na green. Pabalik-balik yung setup at paulit-ulit na rin pero wala tayong magagawa dahil tayo yung nag-aalaga. Nakatayo na nga lang kung suotan ko siya ng diaper dahil medyo mabigat na rin yung katawan niya kapag ka nakahiga. Pero nagsusuot lang siya neto kapag kahihiga siya at kapag babalik na sa may wheelchair niya ay pinapatong ko na lang yung diaper niya dahil masyadong naiirita yung balat niya. Kaya naman neto, tiyagaan ko siyang nabubuhat papunta dito sa may higaan at medyo nakabisado ko na din yung technique kaya hindi na ako masyadong nahihirapan. Kinaumagahan, inayos ko na nga yung mga basura at pinagsama-sama ko na dito sa isang sako. Pinaplastic ko muna lahat ng mga basura namin para hindi naman nakakahiya sa mga kolektor nito. Gumagastos talaga ako para sa sako dahil 10 piso yung isa niyan para siguradong makapal at matibay at hindi mabubutas ng mga hayop sa labas. Naglinis na nga din ako ng lamesa pagkatapos at pasensya na nga pala kayo kung napapansin nyo na medyo magulo at makalat dito sa loob ng bahay namin. Pinipilit ko talaga sa abot ng aking makakaya na hanggat maaari ay maging maayos ang lahat. Pero isinisigurado ko na kapag nagluluto ako ng pizza ay walang anumang nakahalong basura o nakakalat dito sa may pinaggagawaan ko. Aware din naman ako sa mga safety and hazards ng mga pagkain dahil nagtrabaho din ako sa fast food noon. Sadyang may mga time lang na kapag ka naka-on yung camera ko ay natatapat na meron kayong nakikita ang hindi nyo gusto. Kagaya na lang nitong pagbo-voice over ko na hindi ko natatapos sa isang upuan lang. Dahil kapag may ginagawa ako ay napapahinto ako pag tinatawag ako ni mama. Hindi ako nagrereklamo kaya sinasabi ko to. Basta ang alam ko ay alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa ko ay maayos at hindi ko pinababayaan o inaabandona itong mga kasama ko sa bahay na aking inaalagaan. Kaya pilit kong pinagsasabay-sabay ang pagbablog, pagtitinda at pag-aasikaso sa kanila dahil wala naman ding ibang gagawa at kailangan ko ng pera para hindi na maulit yung pamamalimos ko noon na halos wala kaming makain, wala akong maipambili ng diaper at gamot na kailangan ni mama. Kaya naman sa lahat ng mga tumulong sa amin mula noon hanggang ngayon, maraming salamat sa inyo at thank you Lord syempre dahil hindi mo kami pinababayaan. O paano guys, hanggang dito na lang. Salamat po.